Ang ating scripture ay matatagpuan sa Psalm 34 verses 13 to 14. Ayan. Scripture ay matatagpuan Psalm 34 verses 13 to 14. Sabi dito, a song from Israel, and your lips from speaking this. Depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Yan. Purihin po ang Panginoon para sa kanyang salita. Okay, tayong manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Kami na naman po ay narito upang pag-aralan ng iyong salita at makinig sa magiging mensahe mo para sa araw na ito. Lord, bigyan mo po kami ng talas ng kaisipan, dinig, upang mas maunawaan po namin yung mensahe mo po para sa araw nito sa pamamagitan ng aming speaker na si Pastor Jeric. Lord, ilang po ang aming sangat dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dako na tayo para sa ating opening song na pangunguna ni Jade. Kung mayroong lamang akong panipong buhay, hindi pagkakakit, lahat sa'yo ibibigay. Ganun pa man sa'kin, nag-iisang lay, iladaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat hindi napapagkas sa pag-agos. Ang puso ko ay sa'yo mamamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay sa iyong tingin, kalakip ang mahitin. Kung mayroong lamang akong sanibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Ganun pa man sa'kin, nag-iisang saglay, iladaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya dagat na hindi papagay, pag-agos, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsunday, iyong tingin. Kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin. Wagas na pagsintay,
maraming salamat sa awiting kalakip ng awiting mula kay Jade. Dako na po tayo para sa ating speaker for today. Walang iba kundi si Pastor Jeric Dubria. Yun, pwede na po, Pastor Jeric. Okay na po. Ayan, sige po. Isang mapagpalang hapon o gabi na po sa atin pong lahat. Naririnig po ba? Clear yung akin pong boses sa inyo? Oo, narinig. Maliwanag po. Ayan. So, wow, purihin po ang Panginoon po, no, sa hapon po na ito. Tunay nga na ito po ay first time na nakapagsalita po sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity po na ipinagkaloob niya upang muli ay sama-sama po nating pag-aralan ang kanya pong mga salita sa hapon po na ito. Kanina po ay binasa po natin, no, sa English yung ating pong passage na matatagpuan po sa aklat ng Psalm 34 verses 13-14. Tagalog po, babasahin ko po sa inyo. Sabi po sa mga awit 34, mga talata pong 13 hanggang 14, sabi po dito, "Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapan kamtin ang kapayapaan." So, purihin po ang Panginoong Diyos pagkabasa po ng kanyang buhay at banal na salita sa hapon po na ito. Konting background lang po, no, ang mga awit or ang awit 34 or 34, ito po ay sinulat ni David at ito po ay pasasalamat, no, ni Haring David sa Diyos mula po sa lahat ng pagtulong niya sa kanya, especially nung panahon po na siya ay tumatakbo or nung siya ay pilit na ipinapatay, no, ni Haring Saul. At ang background po ng awit po na ito ay matatagpuan po natin sa unang Samuel, mga kabanata pong 21 hanggang 22. So si Haring David, nagpapasalamat siya at isinulat po niya itong awit po na ito ng mayroon pong pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sa lahat ng kanya pong pagtulong sa kanya dahil napagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok na kanyang naranasan at sa kabila ng kanyang mga pagkukulang ay hindi siya pinabayaan ng Diyos, no, at iningatan ang kanyang buhay. So sa hapon po na ito ay tatalakayin po natin ang passage po na ibinigay po sa atin na atin pong pag-aaralan. Ito nga po yung verse 13-14. At dito po ay makikita naman natin dito yung mga practical na bagay na dapat pong taglay-taglayin or taglay-taglay ng isang taong may takot sa Diyos. So pag sinabi po nating may takot sa Diyos, hindi po ito yung takot na alam po natin na gagawin mo ang isang bagay dahil takot ka na maparusahan, no? But ang sinasabi po natin takot dito, ito yung banal na pagtakot or mayroon pong paggalang or reverence sa ating Panginoon. Takot ang gawin ng isang bagay dahil alam mo na masasaktan mo ang Diyos. No, alam mo na hindi ito gusto ng Diyos, kaya hindi mo gagawin or gagawin mo siya dahil sa pangalan, no, ng ating Panginoon. So, ang tatlo pong practical na bagay na ito na nabanggit po ni David na bilang isang taong may takot sa Diyos,
dapat ito yung makita po sa kanyang buhay. So, number 1 is yung dapat po na sinasapamuhay niya ang katotohanan. Pangalawa, dapat na ang isang taong may pagkatakot sa Diyos, dapat gumagawa siya ng kabutihan. At tatlo, ang isang taong may takot sa Diyos ay dapat, sabi nga doon sa verse 14, na sinisikap niyang kamtin ang kapayapaan. So itong tatlo na ito ang atin pong pag-aralan sa mga oras po nito. But before that, tayo po muna ilumapit sa Panginoon at hilingin po natin ang kasama ng Diyos sa atin pong pag-aaral sa hapon po na ito. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon minsan pa na ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo po sa amin pong mga buhay, Panginoon Diyos. At hindi po kailanman naiging hadlang, Panginoon, ang mga pagbabahagi po na gaya nito mula sa inyong mga salita upang kami ay lumago sa amin pong personal na relasyon sa inyong Panginoon. Samahan nga po ninyo kami sa amin pong pag-aaral ngayong hapon na ito. At hayaan, Lord, na ikaw ang may glorify, ang pangalan ng Panginoon ang maitaas sa amin sa gitnaan. Samahan niyo po ang bawat isa na makikinig, bigyan niyo ng karunungan, Panginoon, at maging po ang iyong lingkod na gagamitin niyo po sa mga oras na ito. Nawa ay bigyan niyo ng karunungan, Panginoon, na masabi lamang nais niyo po sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, pagsamba at pasalamat na lahat po ng ito hiniling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, gaya nga po ng sinabi ko po kanina sa aklat po ng unang Samuel, mga kabanata pong 21, 22, dito po ang background po ng awit po na ito. So mamaya, habang tinatalakay po natin yung mga verses na ito, ay babalikan po natin yung story po na nandoon sa unang Samuel. So number 1 na binanggit po doon sa verse 13, bilang isang taong may takot sa atin pong Panginoon, dapat mayroon po siyang, una sa lahat, ay yung isinasapuhay niya ang katotohanan. So, gaya nga ng sabi po doon sa verse 13 na sabi, dila mo'y pigilan, no, sa paghabi ng kasamaan. No, kapag sinabi nating paghabi, di ba ito yung mga salita po na ginagawa mo, no, na siyang hindi naman siya totoo, gumagawa ka ng kwento no, kung saan ito po ay maaari pong makasira, no, sa ibang mga tao. So, dito po sa unang punto po natin, nabanggit po diyan yung dila. Ano? Actually, ang dila po ng isang tao, napakaliit lamang nito, na bahagi po ng katawan. Subalit, ay napakalaki pong nagagawa nito sa buhay ng isang tao at maging sa buhay po ng mga taong nasa paligid po natin. No? So, gaya nga po ng sinasabi po ni Santiago sa kanya pong sulat, sa aklat ng Santiago, kabanatang 3, talata pong 6, nang sabi niya roon na inihahambing po niya, no, yung dila ng isang tao gaya ng isang apoy. Parang sabi niya, ang dila ay parang isang apoy na isang daigdig ng kasamaan, no, na ang kasamaan po na ito ay siya pong punong-puno na nagpaparumi po ito sa buong pagkatao ng isang tao. So kaya nga ang dila, purposely, actually ang dila ay mayroon po tayo upang magamit po natin dapat yan, no, sa kabutihan. Magamit po yung dila na yan para makapagbigay ng papuri sa Panginoon, makapag-encourage sa ating kapwa-tao. But madalas po na yan po ang ginagamit ng kaaway, no, para sa ganon ay magamit niya upang masira ang isang tao at makasira siya ng buhay ng ibang tao. So balikan po natin yung story ni David. Makikita po natin na ito pong mga talata pong ito ay aral na lamang ni David mula sa kanyang mga pagkukulang, sa kanyang mga karanasan ng mga panahon na yon. At ito po yung mga bagay na natutunan niya na ibinabahagi po niya sa atin.
So ano ba yung personal na karanasan ni Haring David noong mga panahon po na nalaman niya na siya po ay tangkang patayin or tangkang patayin ni Haring Saul, na noong mga panahon na yon siya po yung hari ng Israel. So nung malaman po ito ni Haring David ay pumunta siya sa lungsod po ng Nob, at doon sa lungsod na yon ay pumunta siya sa isang pari po na pangalan po ay si Ahimelech, no? At doon po ay nagsinungaling po si David. No, nagsabi siya ng mga bagay na hindi totoo. No, nalingid sa kaalaman po ng paring 'yon, na sinasabi niya na inuutusan siya ng hari na si Saul na para sa isang misyon. At may mga bagay na hiningi siya sa pari na 'yon. Yun ang mga pagkain na kung hindi dapat yun ibinibigay dahil yun po ay handog sa Diyos. Subalit, yun ay naibigay kay David, at isa sa mga hiniling din niya ay yung sandata. Dahil ang sabi niya, dahil daw sa mabilisang misyon na yon ay hindi na siya nakapagdala ng kanyang sandata. Kaya ang sabi niya dito kay Haring ay sa paring yon na kung mayroon daw bang sandata or anumang bagay na pwede niyang gamitin, at nasabi niyo na mayroon, yun yung sword or yung sandata po na ni Goliath na kanyang pinatay. So, yun po ay binigay kay David at siya po ay tumakas. So, dahil po sa ginawa ni David na yon na pagsisinungaling at sa mga bagay na sinabi niya na hindi naman totoo, doon sa story ay napag-alaman po ni Haring Saul na pumunta nga si David doon, at sa tingin niya ang hinala niya na itong paring itong si Ahimelech ay nakipagsabuatan dito kay David, na tinulungan daw niya ito na tumakas itong si David. So ang naging bunga po nito ay ipatay niya itong si Ahimelech, no, isang pari, at lahat ng kanyang sambahayan. At halos karamihan po dito ay ang mga pari po ng Diyos. No, at hindi lamang ito ang ginawa po ni Haring Saul, maging ang lahat ng mga tao doon sa lungsod na yun ng Nob ay itinapatay din niya, maging ang mga hayop, mga kabataan, at ang mga babae. So lahat ng ito ay ginawa o nangyari dahil sa kagagawan po ni Haring David. So kung hindi sana siya nagsinungaling at nagsabi ng mga ganitong bagay, hindi sana napahamak, no, ang mga pari at maging yung mga inosenteng tao na nadamay dahil sa kanyang kasinungalingan. So mga kapatid sa Panginoon, napaka-powerful po ng salita, no, na kapag ito po ay sinabi mo, lalo higit sa lahat kapag hindi naman po ito totoo, napakarami pong bagay na maaari pong magawa po nito, hindi lamang sa iyo personally, maging sa mga tao din, wala namang laman, maaari po silang mapahamak at masira, no, yung relationship, at even maraming mga tao madi-discourage, madi-disappoint dahil sa mga salita na sinasabi natin na hindi naman totoo, no? So kaya nga dapat po nating i-guard yung mga sinasabi, at bilang isang taong may takot po sa Panginoon or may galang sa Panginoon, dapat po, no, tayo ay namumuhay, no, sa katotohanan. Dapat ang bawat lumalabas, no, sa bibig natin, mga salita na yan na lumalabas sa bibig natin, dapat yan po ay totoo. Yan po ay nakakapagbigay ng encouragement dapat sa mga tao, no, na kapag ayos ng relasyon, o di kaya ang mga salita na yan ay dapat na nakapagbigay po sa ating Panginoong Diyos. But dahil sa ginawa na ito ni David, ang nangyari po siya, hindi lamang siya ang naapektuhan, kundi maraming mga tao pa ang nasira ang buhay dahil po sa kanyang kagagawan. So kung papansinin po natin kasi noong mga panahon po na ito, noong unang bahagi po ng pagtakas na ito ni David, ay hindi po siya dumulog sa Panginoon. No? Hindi siya humingi ng tamang direksyon sa Diyos kung ano ba yung dapat niyang gawin, dahil siya po ay
hinahanap na ni Haring Saul at pinaplanong patayin. So hindi siya humingi ng gabay mula sa Panginoon, hindi man lang siya dumulog sa Panginoon. Kaya noong mga panahon na yon, empty yung kanyang puso. Empty yung kanyang isip sa salita ng Diyos. Kaya wala pong bagay siyang wala pong mga salita na maaring magbigay ng direksyon sa kanya mula sa ating Panginoong Diyos. So, isa sa mga bagay na maari pong magawa natin yung mga bagay na ito na nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, gaya na lamang ng pagsisinungaling, ay dahil po yung puso natin. Dahil po wala pong laman yung ating isip mula sa salita ng Panginoon. At inaasahan lamang ng mga panahon na ni David na basta makatakas siya, wala na siyang pakialam kung ano yung sasabihin niya. Ang sa kanya umasa siya na sa paraan na yon siya ay makatakas mula kay Haring Saul. But makikita naman po natin na dahil sa ginawa niya yon ay marami po ang nadamay. So kaya nga sa atin, lalo na po sa panahon po na ito, bilang mga tao po na mayroon takot sa Panginoon, mayroong paggalang sa ating Panginoon, dapat po mga kapatid na bantayan po natin ang bawat lumalabas sa atin pong mga bibig. Na dapat sa panahon lalo ngayon na dapat nakakapag-encourage tayo. Di ba? Mula po sa mga tao na down na maraming mga problema na nararanasan sa buhay at hindi po tayo maging cause para sila ay mawala ng pag-asa, ma-discourage, ma-disappoint o di kaya ay masira yung relationship nila dahil po sa mga sinasabi natin na hindi naman siya totoo. So bilang isang taong may takot sa Panginoon, una, dapat isinasapamuhay po natin ang katotohanan. Dapat punong-puno po o dapat ang maging laman lamang ng atin pong mga puso at ng bawat lumalabas sa atin pong mga bibig ay yung mga bagay po na ito na nakakapagbigay ng glory po sa atin pong Panginoon. So, isinasapamuhay po dapat natin ang mga katotohanan. At pangalawa, na sinabi po natin kanina, gumawa ng kabutihan. Bilang isang taong may takot sa Panginoon, ito yung dapat na makita rin po sa atin. Dahil ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa bawat isa din po sa atin, na ang kabutihan ay dapat natin po itong ipinapakita at dapat po tayo naging halimbawa ng pagdating po sa paggawa ng mabuti. Gaya nga ng sinasabi po na sa aklat po ng Efeso, Kabanatang 5, talata pong 16, na sabi po niya roon, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y gumawa or kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig ngayon. So, alam naman po natin kung gaano po kasama na ang daigdig po na ito at bilang isang taong may takot sa Panginoon, tayo dapat yung naging halimbawa para maipakita natin yung kabutihan na yon sa marami pong mga tao na ang kaisipan, ang puso ay punong-puno na po ng kasamaan. Kumbaga parang hindi na nila alam kung ano yung tama sa mali dahil nakakagawa na sila ng mga bagay na akala nila tama pero ang katotohanan ay mali. So, may papakita din po natin na bilang isang tao po na mayroon takot sa Panginoon, actually, ito po yung purpose talaga ng buhay po natin kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Na tayo ngayon ay may relasyon na sa ating Panginoong Hesus, sabi sa Efeso, Kabanatang 2, talata 10 na sabi doon, sapagkat nilalang kayo ng Diyos nilikha upang gumawa, upang magamit, upang iukol ninyo ang iyong buhay sa paggawa ng mabuti. So ito po yung purpose natin kung bakit tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang gumawa po ng kabutihan sa ibang tao.
At kapag sinabi nating kabutihan, ay hindi lamang dito na focus yung actions po na ginagawa po natin, kundi masasabi rin po natin na pagawa din po ng mabuti yung mga bagay na sinasabi po natin. No? Halimbawa na lamang, yung pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon, no, lalo na sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya, ay isang mabuting bagay ito na dapat ipinapakita po natin. No, hindi lamang sa pagtulong financially, diba? Maging sa pamagitan ng pananalangin sa mga taong ito ay maipapakita din po natin ang paggawa po natin ng mabuti. So maalala po natin yung story din ni David at na-realize niya yung kanyang pagkakamali na unang pagkakataon dahil nasabi nga po doon na ang isa kasi sa mga katangian ni David na maari din po nating na maging halimbawa, yung every time po na siya ay nagkakamali, hindi niya sinisisi, no, yung ibang tao. Kaya nga nung nalaman niya na dahil sa kanyang ginawa ay nadamay yung maraming mga tao na matay, ay na-realize niya, in-acknowledge niya, na-recognize niya na siya ay nagkamali doon, na sabi nga niya kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mapapahamak yung mga tao na yun. But after that, makikita po natin kung gaano ipinakita ni David yung kanyang pagiging mabuti. So, dito rin, makikita po natin sa pangalawang punto, yung kabutihan na tinutukoy po natin dito is yung kabutihan po na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kasi may mga kabutihan po na hindi katanggap-tanggap sa kabutihan ng ating Panginoon. Anong uri po ng kabutihan ito? Yung kabutihan na panlabas lamang, no, na deep inside ay mayroon siyang hidden agenda, na mayroon pala siyang plano. Kumbaga, pakita ng tao lang yung kabutihan na yon at alam lahat ng ito ng Panginoon eh. Yeah? So, ang titingnan naman kasi ng Panginoon, hindi yung paggawa mo lang ng mabuti, kundi kung paano mo ito ginawa. At titingnan ng Panginoon yung atin pong mga puso. Yan. So, kay David, makikita po natin na ang kabutihan na kanyang ipinakita ay bunga ito ng kanyang pagkatakot sa Diyos. No? Kaya nga naging katanggap-tanggap ito sa Panginoon. Alam po natin na patuloy siyang hinahanap ni Haring Saul para patayin, kasi ang paniniwala ni Saul kapag habang itong si David ay nabubuhay, isa siyang banta, no, na hindi po si Jonathan, yung kanyang anak, ang maiging hari ng bansang Israel. Kasi nga, bata pa lamang ay itinalaga na itong si David na maiging hari. So bagamat ito yung kaalaman ni David at alam niya na siya ay maiging hari ng Israel, pero hindi niya po ginrabing opportunity. Actually, maraming opportunity na maari niyang patayin na itong si Saul, no? Maraming pagkakataon na maari niyang gawin at maari na siya maging hari. Pero dahil sa iginagalang niya, no, ang Diyos, dahil itong si Saul ay itinalagasan ng Diyos. So, para kay David, hindi sa kaparaanan niya siya ay maiging hari, kundi maiging hari sa tamang panahon, sa panahon na ibibigay na sa kanya ng Diyos. So kung maiging hari man siya, ang Diyos na ang bahala doon. So hindi sa kaparaanan niya. So hinintay na yung pagkakataon na yon at pinakitaan pa rin niya ng kabutihan itong si Saul. So yung kabutihan na ito na pinakita ni David, hindi ito pakitang tao lamang, kundi ito po yung bunga ng kanyang pagkatakot sa Panginoon. At yan po yung kabutihan na tinutukoy po natin dito. Kung nais po natin na maging katanggap-tanggap yung atin pong ginagawang kabutihan sa ibang tao, dapat ito po ay bunga ng atin pong pananampalataya sa Kanya. Hindi masama na gumawa ng mabuti, ngunit hindi lahat ng tao na gumagawa ng mabuti ay may pananampalataya sa Diyos. Posible yon. Pero once na ikaw ay mayroon kang takot sa Panginoon at may relasyon sa ating Panginoon, imposible na hindi ka gagawa ng mabuti. Yun yung nais po ng ating Panginoon, na uri po ng kabutihan na dapat ipinakita natin o ipapakita natin sa ibang mga tao. Na yung kabutihan na bunga ng ating relasyon sa Kanya. No? So, binabanggit pa nga dito sa mga succeeding verses po natin, no,
mula sa verses 15 na sabi doon, ang paningin ni Yahweh ay nakatingin sa mga matutuwid, di ba? At lagi niya itong tinutugon ang kanilang mga panalangin. So, kapag ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon dahil yung ginagawa mo, yung mga bagay na nais niya, so tiyak na hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. No, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-alala dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Minsan kasi maging po sa atin, di ba? Minsan may mga bagay na sa panahon halimbawa ng medyo kung hindi mo gagawin maari kang mapahiya o di kaya maaring may gagawin sa iyo. Sometimes tayo po ay gumagawa ng sarili po nating kaparaanan para makaiwas doon sa bagay na 'yon. No, kagaya ng ginawa ni David, no, na nakapag sinungaling siya para maiwasan niya yung pagpatay sa kanya ni Haring Saul. Minsan tayo dumarating din po sa buhay natin na ganon. But tandaan po natin, kapag wala naman tayong ginawang masama at kapag mabuti yung ginagawa natin, walang reason para po tayo ay matakot. Sapagkat hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At doon nga sa mga talata pong 17 hanggang 19, makikita rin po natin doon na hindi lamang sa panahon na kapag tayo dumulog, no, sa Kanya ay tinutugon niya ang ating mga panalangin, kundi maging sa panahon po na tayo po ay sa isang sitwasyon na mayroon pong kapahamakan. Halimbawa, kagaya po ni Haring David, may pagkakataon kasi sa kanya pong buhay na maari na siyang patayin ni Haring Saul, subalit kumilos po ang Panginoon para hindi po ito mangyari kay David. So nandun po yung proteksyon ng Diyos sa kanya dahil gumagawa siya ng mabuti sa harapan ng Diyos. So maging ganun din po tayo. Kung alam natin na ang ginagawa natin ay mabuti, so walang reason para po tayo matakot, walang reason para tayo mangamba sa anumang mga suliranin na dumarating or paparating sa ating buhay dahil alam natin na ang lahat ng ito ay hindi lingid sa harapan ng Panginoon at tiyak na sasamahan tayo ng ating Panginoon maging sa dulo ng ating buhay. So, gumawa lamang po tayo ng mabuti ayon po sa kalooban ng ating Panginoon at tiyak na hindi po tayo pababayaan. Tandaan po natin na ang Diyos ay faithful sa lahat ng pagkakataon at alam niya kung paano po tayo niya tutulungan. Sabi nga, we don't know our future, but God holds our future. So, tunay nga na napakabuti ng Diyos sa mga taong mabuti din sa Kanya. Kaya, kung meron man po tayo dapat isinasapamuhay sa mundong ito, ayun ay ang paggawa ng mabuti, at ito po dapat ay bunga ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, or di kaya gagawa tayo ng mabuti dahil ayaw natin na masaktan ng Panginoon, ayaw natin na ma-disappoint ang Panginoon sa atin. In other words, mayroon pong paggalang kung bakit mo siya ginagawa. And pangatlo, and last, so maliban po na dapat isinasapamuhay ng isang tao may takot sa Diyos, yung mga katotohanan, pangalawa, dapat gumagawa din po tayo ng kabutihan, hindi lamang sa mga taong malapit sa atin, maging sa mga taong malayo sa atin, at hindi lamang ang pagtulong, no, financially or materially, kundi maging sa pananalangin, no, sa pag-encourage sa kanila, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Isa pong way ito sa paggawa po ng kabutihan. At pangatlo, sabi doon, ay dapat po nating sikapin, na kampihin, no, ang kapayapaan. So, napakahalaga po ng kapayapaan. Marahil ito po ay lahat, no, kailangan po natin, lalo na sa panahon po na ito na marami po mga distraction, marami po mga bagay sa paligid natin na nangyayari, at gusto natin na maging payapa. Ang mundo natin ngayon ay punong-puno ng mga bagay na nagkukos sa atin para tayo po ay ma-distract, matakot, mangamba. So, ang kailangan ng tao ay kapayapaan. And actually, sa King James Version, titingnan natin o makikita po natin kung gaano kahalaga ng peace o kapayapaan, sapagkat 429 times, no, na nabanggit po to sa version po ng King James. So may papakita lamang po dito na napakahalaga po nito
At nais din po ng Panginoong Diyos na ito po ay maranasan ng mga taong mayroon pong pagkatakot sa Kanya. So kung babalikan po natin yung kwento po ni Haring David, nung panahon po na matapos niya makuha ang mga bagay mula po doon kay Ahimelech, ay pumunta po siya doon sa bayan po ng Gat, o sa lungsod ng Gat, no? At ito po ay bahagi po ng Philistine, no? Na kung saan marahil sa tingin ni Haring David ay dito niya makakamtan yung kapayapaan na yon, no? Kasi nga kalaban siya ng Israel at hindi siya susundan ni Haring Saul doon sa Philistine. Makakatiyak siya na makakaiwas siya na mapahamak or mapatay, no, ni Haring Saul. At sa feeling niya na dito niya makakamtan yung kapayapaan na yun. But kung titingnan po natin yung story, sa halip na mawala yung takot niya dahil sa pagpunta niya doon sa bansang yon, ay mas lalo pong nanganib, no, yung kanyang buhay. Dahil doon po sa lungsod na yon ay kilala siya. No, kilala siya na siya po ay hari, no? Na kung saan sabi nga niya doon mas kilala siya dahil doon sa inaawit po ng mga tao po doon sa Israel na kay Haring Saul. Sabi nga doon na thousands lang kanyang nakapatay, ngunit si David ay 10,000, di ba? Ang binabanggit po doon. So dahil dito natakot si David na baka may gawin sa kanya yung hari doon sa lungsod na yun, sa Gat. At alam naman natin yung story na kung saan yung si Goliath na kanya pong pinatay ay doon po nakatira sa bansang yun. So doble yung kanyang takot na nung una akala niya magkakaroon siya ng kapayapaan kasi nga kalabang bansa sa ng Israel, pero mas dumoble yung kanyang takot. Kaya nga ang ginawa ni David para makaiwas po doon sa panganib na yon, doon sa story ay nagbabaliw-baliwan siya, di ba? Nagpanggap siya na siya ay baliw, no? Para hindi siya saktan, hindi siya patayin ng hari. So, kaya nga nung makita siya ng hari doon sa lugar na yon, ay inilayo siya kasi nagalit ang hari. No? Kasi nga sabi niya, marami ng mga baliw dito, isinama niyo pa, no, yung taong yan. At nakaiwas po itong si David doon sa kapahamakan na yon. So sometimes sa buhay po natin, sinisikap natin hanapin yung kapayapaan. Marami pong mga problema na dumarating sa buhay natin. Halimbawa sa family, kapag may problema sa family, hinahanap natin yung mga kaibigan natin dahil alam natin na sila yung makakapagbigay ng panatag sa atin, no, ng comfort sa atin. Mapalayo tayo doon sa problema na yan. But most of the time, ay mas lalo pa pong napapahamak ang atin pong buhay dahil sa mali pong paghanap ng kapayapaan. At ilan naman po sa atin, para maiwasan yung maraming mga problema, marami pong mga bagay na nangyayari sa buhay, ang ginagawa nilang paraan para maiwasan ito ay nag-inom sila. Diba? Umiinom sila at maraming vices ang ginagawa nila. Pero makikita po natin na sa halip sila ay maging panatag, mawala yung problema, ay mas lalo pang nagkaroon ng problema. Sinikap nga nila na hanapin yung kapayapaan, pero mali po yung way nila, yung direction nila kung paano dapat hanapin ang kapayapaan. Ganon po ang nangyari kay David. No, hindi siya dumulog sa Panginoon. Ang feeling niya sa paraan na yon, doon niya makakamtan yung kapayapaan. Subalit hindi niya nakamtan yon. Sa halip ay mas lalo pang na muntik na ito ikamatay doon sa lugar na yon. Sa mga kapatid niyo sa Panginoon, tandaan po natin na ang totoong kapayapaan ay hindi po natin matatagpuan sa mundo pong ito. Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan po natin sa presensya lamang ng Panginoon. Amen. So kung si David po, una pa lang, ay humingi na siya ng tulong sa Panginoon, tiyak na idadirect siya ng Panginoon, tiyak na ililid siya ng Panginoon sa isang lugar na hindi niya ikakapahamak. Kaya nga,
kung titingnan at babasahin po natin yung story po ni David after po ng bagay po na ito, after niyang ma-realize ang kanyang mga kamalian na ito, doon po nagsimula na mas lalo siyang dumudulog na sa Panginoon. Diba? Kung babasahin po natin ang story niya, ay lagi siyang nililid ng Panginoon dahil every time na mayroong silang gagawin, lagi niyang sinasangguni ang Panginoon at tinutugon siya ng Panginoon at hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. So, ganun din po sa atin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi po natin makakamtan sa mga bagay na mayroon sa mundong ito. Dahil ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang po natin sa presensya ng ating pong Panginoon. So, kaya kapag may problema, may mga pagsubok na nararanasan sa buhay, sa halip na hanapin po natin ito sa ibang tao or sa anumang bagay, hanapin po natin ang Panginoon. Sa pamagitan po ng pagdulog natin sa Kanya, dito po natin makakamtan yung presensya niya. At dahil sa presensyang yon, iaalis ng Panginoon yung takot, yung pangamba mo, at yung mga bagay na maari pong makasira at maikapahamak mo sa buhay. At doon sa English version, dito po sa talatang 14, ay makikita din po natin na hindi lamang dapat hanapin yung kapayapaan kundi bilang isang taong may takot sa Panginoon. Dapat tayo din po yung pinagmumulan ng kapayapaan. So hindi dapat tayo yung pinanggagalingan ng pagkabuklod-buklod or yung division, sinasabi po natin. Nakakalungkot isipin dahil marami po sa atin, especially sa online, napakarami po mga devotion sa online. Malungkot lang po na mababalitaan po namin na marami po ang nagdi-divide, na marami po ang nagkakaroon ng division. No, whereas kung tayo po ay may takot sa Panginoon at ginagawa po natin ang bagay nito sa Panginoon, hindi po dapat nangyayari ito. Sa halip, kung mayroon man po mga conflict o hindi pagkakaunawaan, dapat tayo pinagmumulan ng kapayapaan. No? Tayo po dapat yung pinagmumulan ng tayo po dapat yung maging peacemaker. No, hindi po dapat tayo maging dahilan para magkaroon po ng division. Kasi isa lamang yung ginagawa po natin eh. Kaya nga si Haring David, siya po ay isa rin sa mga dahilan upang ang bayan po ng Israel at ang Juda ay nagkasundo dahil po sa kanya. So, ganun din po kasi ang ating pong Panginoong Diyos, no? Na kung saan lahat ay pinagsundo ng ating pong Panginoon. So, maging tayo rin po na mayroon takot at may relasyon sa Kanya. Dapat tayo rin yung pinanggagalingan ng ganito pong bagay. No, dapat tayo pinagmumulan ng kapayapaan ng ibang mga tao. Hindi tayo pinagmumulan ng bagay na maari pong magkagulo or mag-away. So, ito po yung dapat na makita po sa ating mga tao na mayroon pong pagkatakot at may relasyon sa atin pong Panginoon. Itong mga talata po na ito ay practical na bagay na dapat pong makita sa atin. But sometimes nakakalungkot dahil sa kabila po ng atin pong mayroon na po tayong kaugnayan sa Panginoon, marami pa rin pong pagkakataon na ito po ay hindi po natin na exercise. No, nandoon pa rin na tayo pa rin yung pinagmumulang kung bakit nagkaroon ng conflict, no, nagkaroon po ng kasiraan sa relationship ng ibang tao dahil sa mga salita na sinasabi po natin na wala namang katotohanan. Tayo rin po sometimes ang pinanggagalingan ng mga bagay dahil sa hindi natin nagagampanan yung sinasabi ng Panginoon na dapat tayo yung pinanggagalingan ng kabutihan. Sa halip, marami po sa atin ang nakagawa pa rin ng kasamaan na kung saan no, parang wala tayong pagkakaiba sa mga taong walang takot sa atin pong Panginoon. And lastly, marami po sa atin na sa halip na hanapin ang kapayapaan sa Panginoon, dumulog sa Kanya, ay mas pinipili pa natin na hanapin ito sa ibang tao, no? Na kung saan hindi dapat ito yung makita sa atin bilang isang mananampalataya na ng ating Panginoon. So mga kapatid, no, sa Panginoon, medyo mahaba yung ating pag-aaral,
Pero I hope and I pray na ang lahat po ng ito ay maitanim po sa ating mga puso at tulungan tayo ng Panginoong Diyos na maisapamuhay po natin ang lahat ng ito. So magandang gabi po sa atin at maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa Jerry sa mensahe ng Panginoon. Dako na po tayo para sa ating sharing time. So, gaya ng nakagawian, no, na dapat pala, no, aking natutunan sa aking narinig na mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na to is, dapat pala tayo yung hindi lang pala tayo dapat naghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga bagay na nakadepende lang sa mga alam natin. Kailangan pala natin na dumulog sa Panginoon, surrender yung kung ano man yung mga hinaharap natin sa araw-araw, ano man yung mga problema na pinagdadaanan natin, dapat nararapat pala na yun ay idulog natin sa Panginoon at makakamit natin yung kasagutan na siyang naaayon sa kalooban niya. And pangalawa, dapat pala na tayo pag-ingatan natin na ang ating dila ang maging dahilan upang dahilan ng pagkakasakit ng iba, pagkakasakit ng puso ng iba o ng damdamin ng iba. Dapat pala lagi nating binabantayan yung ating mga sasabihin, yung ating mga bibig kasing mga salita upang hindi tayo pinagmumulan ng pagkakasakit ng damdamin ng iba. And lastly, kung dapat tayo ay gagawa ng mabuti at hahanap ng kapayapaan, ay natutunan ko na dapat pala ay tayo ay maging mabuti, hindi lang kailangan, hindi lang para sa ikapupuri ng ilan, kundi para sa ikalulugod ng Panginoon. Yung kapayapaan naman natin ay kung tayo ay naghahanap ng kapayapaan, ay kailangan palagi tayong manalangin. Araw-araw, palagi nating ipanalangin kung ano man yung mga dumugulo sa ating mga isipan. So yun, sa mga susunod na mag-share, meron po bang mag-share para sa ating topic para sa araw na to? Meron kayong mga stories related sa topic or mga lesson na natutunan ninyo sa topic para sa araw na to. Yan, meron po bang nais mag-share para sa amin, para sa ating lahat?
Okay, last. Yan. Magtatanong ako muli. Meron po bang nais magbahagi ng kanilang natutunan para sa araw na ito? Sa ating topic? Actually, napakaganda ng ating topic para sa araw na to dahil ito yung kadalasan na dito tayo kadalasan nagpe-fail, no? Dito tayo kadalasan nagkakaroon ng mga failures, yung minsan lalo na pang-una-una sa mga lalo na sa mga nangyayari ngayon na yung mundo natin ay punong-puno ng iba't ibang mga sitwasyon, no? Minsan hindi na maipaliwanag. Then dito tayo nagkakaroon ng mga failure sa paghahanap ng kapayapaan, yung minsan hindi natin nababantayan yung mga nasasabi natin ng ating mga dila, no? Makapangyarihan pala yung dila natin, no? Kahit na napakaliit nito, kahit na ito ay napakaliit, pero kapag ginamit mo to, ito pala ay makapangyarihan, no? Maari kang sa mga sasabihin mo, maari kang makabuti or makasira ng iba, di ba? And sa paghahanap ng kapayapaan, minsan kasi naghahanap tayo ng kapayapaan sa maling paraan. Minsan ginagawa natin ang solusyon yung mga bagay, tapos minsan mali pala yun, no? Minsan ikalala pala yun ang sitwasyon. So yun, sa mga magsishare, meron po bang mag-share sa ating topic para sa araw na to? Yun, since wala nang mag-share, no, hinihiling ko na sana ano man yung mga natutunan natin ngayon, no, ano man yung mga narinig natin na mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na to ay maitanim natin at maisabuhay natin, maisaganap natin sa ating mga sarili, sa ating mga kasamaan sa ating sa bahay, sa mga kaibigan. Yan, sana mai-apply natin lahat, and sana tulungan tayo ni Lord na mai-apply ito para sa atin. So yun, dako na tayo, no, sa ating closing song na pangunahan ni Zaika. Narinig po ba? Naririnig. Prosperity.
'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights? And what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each testimony, along that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know pain reminds this heart that this is not a home. It's not a home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, during the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? Yun. Narinig niyo ba ang mga kasama sa trangkay? Malinaw po ba doon? Narinig namin. Ayun, narinig. Wala Sa po mga dito. hindi nakarinig Wala daw, po dito. doon kasi sa, naka-media file kasi siya, kaya baka hindi nakasubscribe doon sa media file yung nasa TikTok. Yun, meron daw hindi nakarinig. Ayun. So yun, maraming salamat kay Saika sa kanyang napakagandang awitin, no, na blessings. And dako na tayo para sa ating prayer request. Sa ating prayer request, ang lagi nating pinapanalangin is yun nga yung situation natin sa krisis ng COVID-19. Yung mga frontliners na
patuloy silang ingatan, bigyan ng kalakasan at maayos at malakas na immune system, palakasin yung kanilang mga kalusugan, no? Panghihiling natin para sa kanila, ganun din para sa lahat ng mga narito, sa mga narito na nakikinig sa atin at sa mga makakapakinig pa nito, no? Gabayan natin yung mga taong gabayan yung mga taong iniisip nila ngayon na parang tawag dito na parang magulo, ganun, parang hindi na nila naiintindihan yung sitwasyon. Sana bigyan sila ni Lord ng liwanag, no? And prayer request ko din na sana nabalitaan ko kasi na doon sa isang Facebook na mayroong isang kapwa tayo blind, no? Hindi ko na banggitin yung pangalan, no? Maraming nakaka-experience nito, yung discrimination, no? Sa lalo na sa paghahanap ng work ngayon, yung mga income, di ba? Kasi di ba wala tayong physical para sa paghahanap ng work. So yung iba naghahanap na lang through online, no? Yung iba nadidiscriminate dahil sa kanilang blindness. Sana panalangin natin sila, no? Sama natin sila sa panalangin, yung mga nadidiscriminate na kapwa natin visually impaired. Nagdag ko na din sa aking prayer request yung mga licensed massage therapists na patuloy na walang pinagkukunan ng income sa ngayon dahil sa tayo ay nasa quarantine stages pa rin, dahil hindi pa lahat nakapag-open ng mga trabaho. Marahil yung ilan mga nag-open na, yung ibang mga sektor, pero sa Masay wala pa po talagang nag-open. So panalangin natin sila na i-provide yung kanilang o yung aming mga pangailangan o ating mga pangailangan. Yan, sa mga may prayer request pa, yun pwede niyong dagdag. Sino pa ba yung may prayer request dyan na gustong idagdag? Yan, pwede kong magsalita yung gusto mag-prayer request. Yun, good evening guys. Good evening, Pare Luis. Good evening sa iyo, parang at good evening po sa lahat ng nandito. So, gusto ko lang i-pray yung ating mga tatay. Yan. At alam natin ang mga tatay, sila yung haligi ng tahanan. At sana nga bilang isang haligi ng tahanan, manatili ang kanilang katatagan sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Panalangin natin ng ating Tatay Digong na sana ay mabigyan siya ng katalinuhan ng ating may kapal, ng ating amang nasa langit, at magawa niya ng maayos o ano baga sa mga pagsubok na to,
siya yung magbigay, yung ating Diyos ang magbigay ng mga solusyon kung ano yung mga dapat gawin sa panibagong new normal na to na darating sa buhay natin. At sana nga yung ino-offer ng gobyerno sa atin na panibagong livelihood program ay maging para nang sa ganun hindi lang yung masahe yung ating kasanayan na hanap buhay, hindi madagdagan pa. So ilang taon na rin naman tayo umasa sa masahe sa matagal na panahon, at ilan sa atin dito ay talagang masahe na yung ginawang hanap buhay, at alam natin yung naging epekto nun, at hindi talaga siya masasabing matibay. So dapat pala talaga tayong mga tao ay patuloy pa rin nag-aaral ng pwedeng bigay sa atin ng mga isa pang alternative na pwedeng pagkunan ng income. So ngayon maraming lumalabas pero medyo mahirap pumasok dahil nga pare-parehas tayong walang ika nga pang liquid na instant pera para doon. Maraming mga nag-o-offer ng learning. Kailan pa man, at naniniwala ako na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Patuloy natin ipanalangin ang ating mga doktor, mga frontliner. Dahil hanggang ngayon, matibay pa rin sila. Matatag pa rin na lumalaban pa rin sa kalaban na hindi natin nakikita. At naniniwala pa rin sila. So tayo, na wag sana tayong sumuko na maniwala. Matatapos din to. So ganun din, panalangin natin ang Pentecno at saka atong Light and Salt na marami pang kaluluwa ang madala sa Panginoon. So yun lang, maraming salamat sa lahat. Yun, maraming salamat sa prayer request. Meron pa po mga nais idagdag sa ating prayer request? Meron pa. Yun, go ahead. Ayun, so, yung prayer request ko is, dito sa group, kagaya ng ano naging PLDs, mas marami pa tayong dala sa Panginoon ko po. Kahapon, kausap ko dating kong pinag-serve. So, pinumusta nila ako and sinabi ko yung group na natin. So, they are curious kung paano natin ginagawa sa online. Ayun, tinanong ako kung paano makaka-reach out sa atin, kung paano makaka-attend. Kasi nagtataas sila kung paano natin ginagawa. Sinabi ko na napapakinggan tayo sa YouTube at the same time meron tayong Facebook group and Facebook page. Yun yung purpose kung bakit tayo gumawa ng yan yung Facebook group sa Facebook page. Kaya pinagawa kayo Otli. Nung nakaraan kasi alam kong may mga reach out sa atin or may mga gusto talagang umattend. So, siguro Otli, monitor mo na lang siguro kasi nga wala akong laptop. One of these days, so daw sila, makikipag-coordinate sa atin. Tapos, basta may isang member nagtanong sa akin kung ano yung pangalan ng group. So, yan, gusto kong, isang sa panalangin sila na baka daw, dumating yung time pagka nakapag-attend sila, they are willing to help para po sa atin. So, kung ano man yung mga ang kailangan daw ng group. So, they are willing to help. And, yan, kasi pag-coordinate
kasi ako sa kanila kasi yun nga, alam kasi nila na active ako sa church, kaya nga lang simula nung nagkaroon ng so, hindi na nagkakaroon ng mass gathering, mga gathering sa church. Eh, sinabi ko itong group natin. So, sana magtuloy-tuloy talaga at mas kami pa ang ma-invite natin at so, ang madala natin sa Panginoon. And also, gusto ko din i-take yung opportunity na magpasalamat kasi may bago tayong nakasama ngayon, si Van. Yan, in-invite siya ni Pastor Joel. So, sabi ni Van, first time niya sa online, tanong siya kung paano. Kasi nga, hindi niya pa alam kung paano natin ginagawa ito. So, yan, first time niya mag-attend daw ng Dubo. Welcome. Yan, pangarap niya daw to. So, nagpapasalamat ako kasi yung naging way para mabalik yung yan si Van. Nahihiya daw siya. So, and Pastor Joel, thank you po. Welcome. Si Pastor Joel po kasi nasa kaalaman ng lahat ang nagbigay ng laman para mai-connect natin, maisama sa devotion. So, thank you. And, yan, sana patuloy tayong bigyan ng provisions ni Lord at yung officers at admins ng Light and Salt, Blend Techno Light and Salt ay bigyan ng gabay ni Lord para ma-maintain itong group na ito. So, maraming salamat. Salamat sa good news na binahagi ni Sir, no? Ang ating founders, Light and Salt, no? Ayan, salamat. Maraming salamat kay Pastor Joel. Salamat kay Ivan, naka-attend dito sa Light and Salt. Welcome. Welcome sa iyo. And, yun. Sa mga may prayer request pa, meron po bang nice idagdag sa ating prayer request para sa closing prayer? Yun, nag-on ng mic. Hello, check mic. Go ahead. Go. Prayer request ko, guidance, no, ng Lord sa bawat isa, and yung yung mga pag pinag-pray ko yung mga speakers natin, mga pastors natin, yan, panatilihin silang malakas, and bigyan sila ng magandang kalusugan, and yun, and yun lang. Okay, meron pa po bang isidagdag na prayer request? Ayan, since I think wala na ata. Wala na? No, dako na tayo para sa ating closing prayer. Pastor Derek, pangalanan po kami para sa ating closing prayer. Sige po. Let's pray. Once again. Purihin ka, O Diyos, sa gabi pong ito na minsan pa sinamahan niyo po ang grupo po na ito, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng iyong pong salita. Salamat din, Panginoon, sa mga katotohanan po na natutunan po namin sa mga oras po nito. Dalayan nga po namin, Father God, ang patuloy po na pagkilos niyo sa aming mga puso at isip upang sa ganun, Panginoon, maisagawa po namin ang lahat po ng ito ayon po sa inyong kalooban sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa na
nandito po ngayon sa line. Salamat Lord sa kanilang buhay na naglaan sila ng panahon upang makinig at patuloy na makiisa Panginoon sa gawain po na ito. Ang dalayan po namin ay patuloy po na pagkalinisin niyo po ang aming mga puso at isip Panginoon as we pray before you sa mga sandali pong ito, sa aming pong pagdulog sa lahat ng aming mga kahilingan at pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay po namin, Panginoon. Ang dalayan nga po na, Lord, ang prayer request po kanina para, Lord, sa lahat ng mga frontliners po namin na sinasacrifice po nila, Lord, ang kanila pong mga buhay para lamang, Panginoon, sa upang hindi na po lumaganap ang pandemyang ito sa aming bansa, Panginoon. Dalayan ko lang lamang po na patuloy niyo po silang bigyan, Lord, ng proteksyon sa bawat ginagawa nila, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng maayos na kalusugan upang sa ganun, Panginoon, ay magampanan nila ang kanila pong mga tungkulin, Lord. Maraming salamat po sa mga taong ito. Patuloy na pagpalain niyo po sila, maging kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Sila po yung tinatawag po namin bagong bayani sa panahon po namin ito, Panginoon. Dahil po sa kanilang buhay na ibinibigay para, Lord, sa kapakanan ng mas nakakarami, Panginoon. Ang panalangin din po namin sa mga oras po na ito para, Lord, sa mga kapwa po namin visually impaired na sa panahon nito, Panginoon, ay nakakaranas, Lord, ng financial na crisis, dala, Panginoon, ng COVID na ito. Lord, patuloy naman na sa kabila, Lord, ng mga pangyayaring ito sa buhay po nila, ang panalangin po namin ng kalakasan na hindi po sila gagawa ng mga hakbang, Panginoon, na kung saan ay hindi po maganda, Panginoon. Sa halip, patuloy, Lord, nila na hanapin ang iyong kalooban, magtiwala sa inyo. Dahil we believe, Lord, na hindi niyo po kami kailanman pababayaan, Panginoon. Almost 3 months na, Lord, na kami po ay nakakaranas ng ganito pong pandemya. Subalit, Panginoon, hindi po kayo kailanman nagkukulang po sa amin. Marami po ang nawalan ng trabaho, subalit patuloy, Lord, na naipoprovide nyo yung mga pangailangan namin sa bawat araw. We believe, Lord, na mayroon po kayong piniprepare sa amin pagdating ng panahon, Panginoon. At we also believe, Lord, ng mga bagay na nararanasan po namin ngayon ay bahagi po ito ng nais niyo pong iparating po sa amin na mas lalo po kami magtiwala sa inyo kaysa kami po ay magtiwala sa amin po mga sarili, sa amin po mga kalakasan, maging po sa amin po mga trabaho, Panginoon. Salamat po sa opportunity at patuloy na sa gitna, Panginoon, ng mga pangyayaring ito, ang pangalan mo pa rin ang maitaas, Panginoon. Maging sa lahat, Lord, ng mga blind na nandidiscriminate dahil sa kanilang kapansanan, nawa, Father God, huwag silang mahinaan ng loob, Panginoon. At patuloy po na ikaw ay pagkatiwalaan nila sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy sila na magtiwala at umasa, Panginoon, sa kaya niyo pong gawin para sa kanila sapagkat mayroon po kayong nais na piniprepare na something, Lord, sa buhay ng mga kapatid po naming may kapansanan sa paningin, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming loob, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon, upang magawa po naming mapagtagumpayan, mananatili po kami sa inyo pong presensya, Panginoon. Gaya rin po ng prayer request ng kapatid po namin kanina, sa lahat ng mga Father, Lord, dalahin po namin na sila, Lord, yung pinanggagalingan ng kalakasan ng bawat family, Panginoon. Kapag sila ay nanghinaan ng loob, wala ng pag-asa, tiyak, Lord, na maapektuhan ang buong sambahayan, Panginoon. Nais po namin na ipanalangin ng lahat po sila na patuloy niyo pong bigyan sila ng kalakasan, Panginoon. Patibayin niyo po ang kanilang loob at yung kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maging, Lord, ang aming pong Pangulo na ngayon ay maedad na, Panginoon. Nais po namin na idulog ang kanyang kalusugan sa inyo na patuloy niyo po sa palakasin upang patuloy niyo magampanan, Lord, yung kanya pong responsibility bilang Pangulo po ng bansang ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na samahan niyo maging lahat ng cabinet, lahat ng kanyang mga
Kabinete, Lord, na patuloy pong maging tapat sa kanilang mga tungkulin at gawin kung ano po yung nararapat ayon po sa pangailangan ng karamihan, Panginoon, hindi lamang kanilang pansariling kagustuhan, Panginoon, at kalooban. Father God, salamat din sa mga kapatid po namin na nakakasama, Lord, dito. We pray na marami pa po sa mga visually impaired or even, Lord, sa mga sighted makadalo upang maging sila, Lord, ay mapalakas mula sa mga salita po ninyo na naibabahagi po dito sa devotion po nito. At salamat din sa mga tao po na yung prospect po namin, Lord, na makatuwang sa ministry na ito, sa gaya po ng online devotion po na ito. Patuloy po nawan na kayo po ang humipo sa buhay ng mga taong yon, gaya nga ng prayer request ni Giselle po kanina. Yung mga tao na nakakausap po niya, Panginoon, one of these days, Lord, ay makasama po namin sila sa devotion at makita nila, Lord, kung gaano kahalaga ito at ma-appreciate po nila na bagamat kami, Lord, ay may mga kapansanan, subalit hindi niyo po napabayaan, pinoprovide niyo maging yung spiritual na pangailangan po namin sa pamagitan ng gawain po na ito. At upang sa ganun, Lord, ay mapalakas din sila sa kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang buhay ng mga officers, ang devotion na ito para sa mas marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang mailapit po sa inyo, Panginoon. Sapagkat we believe na ang quarantine time po na ito yung kaparaanan, Lord, na maibinigay niyo upang magkaroon po kami ng sarili pong gawain na makakatulong, Panginoon, at mas lalo pa namin makilala kayo at tumatag ang aming pong pananampalataya. Samahan nga po ninyo ang bawat isa, pagpalain po sa mga salita na naibahagi at patuloy na kumilos ka sa puso namin at upang maipaalala lagi, Lord, ang mga natutunan po namin may sa pamuhay ito sa amin pong mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, maraming salamat. Mga fathers, dyan sa TikTok, di ko alam. Ayan, Father's Day. Happy Father's Day sa lahat po ng mga fathers. At Father's Day. Pastor Joel, Happy Father's Day. Ay, joke lang. Hindi joke lang. Kuya Otli, Happy Father's Day. Kuya Ate Kambal, salamat po kayo. Thank you po for sharing. Salamat po sa Derek. Thank you po for sharing. Thank you po. Bukas po ulit. Bukas ulit? Yes, bukas ulit. Same time? Yes, same day. Huwag kang mag-alala, Zeka. Parang mo, Same order. Babalik yan sa dati. Lala, kadili. Welcome po sa may ano pala ako, may naisip lang ako. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon. Dahil pala, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa program ito. Jokoy lang, no? Dahil kay Pastor Joel, nakatali po ako dito. Kaya, Pastor Joel, maraming salamat po. Thank you po, Pastor Joel. Ako lang din ko tumawag sa akin si ate. Ate Fred.